kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayong manghihip. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumangi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ika-19 na araw ng Marso, taong kasalukuyan. Isang oras naman tayong magkakasama-sama dito po sa palatuntunan Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Maaari nyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, sa YouTube, at sa inyong radyo sa talapihitang 1242 kHz AM band. Lahat po tayo excited, no? Hindi nyo pa nakikita yung nasa aking tabi, sa aking kaliwa. Pero bago po yan, tayo po'y magsisimula mula po sa ating Bible verse from our Bless Our Cups. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kailan lang nagkaroon ng Thanksgiving Fellowship yung ating programa. Hindi ako nakadalo next time. No? Sana ay makasama ko kayo. Ang Bible verse natin ngayong hapong ito ay matatagpuan sa Psalm 119 verse 1. Okay? Psalm 119 verse 1. Sabi sa salita ng Diyos, "Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law
of the Lord. Di ba, minsan may nagtatanong sa atin or naitatanong natin sa sarili natin, what is the wise thing to do? Okay? What is the wise thing to do? Well, this verse, magandang sagot dun sa tanong na yun. Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. No? Patuloy po tayo sa ating topic na wisdom this month of March. And siguro ito pareho tayo ng experience na pag may binili tayo ng isang bagong gamit sa bahay. Let's say for example, isang bagong washing machine or isang microwave siguro or TV. Ang ginagawa natin at dapat ginagawa natin ay basahin yung instruction manual. Hindi ko alam kung lahat tayo ay mahilig bang magbasa ng instruction manual or hula-hula na lang. But that's the right thing to do. Because when you read the instruction manual, the manual tells you what you need to know about the product and how to use the new product. Ganun din po sa ating buhay. We need to follow the instructions given to us by our Creator, okay? The Maker, the Giver of our lives. And these instructions ay mababasa natin sa libro na ibinigay niya sa atin. That's why the Bible is not an ordinary book. It's actually one of the greatest gifts na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kasi sa pamamagitan ng Biblia, makikilala natin siya, we get to know Him, and we get to know how to live life from the giver of life himself. We would know what God intends for us. Kaya napakaganda nitong Bible verse natin ngayong umaga sa Psalm 119. It points out that people who follow God's way are what? Two things, blameless and blessed. Okay? Or blessed and blameless. Very quickly, gusto ko lang na i-elaborate or explain yun. Yung blessed and blameless. God tells us sa pamamagitan ng kanyang salita, this is how I created you to live. Okay, when we read the Bible, God speaks to us and tells us His purpose and how to live this life that He has given. And when you live according to my instructions, sabi ng Panginoon, when you live according to my instructions, you will be blessed. Yan ang verse natin, di ba? Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Hindi po ibig sabihin na lahat ay magiging madali na. Ang ibig sabihin po nito, whatever the circumstances, easy or difficult, your life with God and others will flourish. Why? Because you aim to honor, you aim to obey God. Now let's dwell on the word blameless. Okay? Maganda rin na i-consider natin, blameless does not mean perfect. Okay? Nobody's perfect. Everyone sins. Okay? Everybody would fall short of God's righteousness and perfection. Alam naman po natin yan. Tayo mga tao, and we are really prone to commit errors. We're prone to commit sin. But all who are redeemed by Christ the Savior. Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga tao na nagsumampalataya kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, naniniwala sila, tinanggap nila ang katotohanan na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Sabi sa Biblia, they are made and they are declared righteous by God. So listen to this. When we believe in Christ as our Savior, we long to be like Him. Okay? Nagkakaroon sa puso natin longing na to follow God's ways, to be like Jesus, to live according to how God designed life. And Jesus mismo, chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So, the hunger for righteousness. Okay, so if we want to please God, if we want to live wisely, or if we're going to answer, what is the wise thing to do? Follow His word with all your heart. The Bible says, blessed
are those who walk in the ways of the Lord. That ends our Bible verse and short Bible message today. God bless us, Father God. We commit to you our program. May this be a source of inspiration and encouragement to our police officers. May you continue to use this, Lord, to fire up and to bring encouragement to those who are serving the country through the police force, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Paalam po, magandang umaga. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating Bible verse from our Bless Our Cups Pastor Caris Fidel. So once again, we are blessed. Bago ko babatiin yung babatiin at pasasalamatan, syempre, no, hindi natin aaksayin ng panahon. Each and every one of us is excited. Although, hindi po natin siya nakasama during the Thanksgiving and the fellowship. Muli pong nagbabalik ang aking co-anchor, the original, Police Captain Julius Criste Escad, no, ng Marikina City Police Station. Partner? Yes, partner, magandang tanghali sa iyo. Gusto ko lang unang-una sa lahat sabihin na na-miss kita ng sobra at medyo nakakakaba na rin pala umupo uli dito sa tagal kong hindi nakaupo. Ayun, partner, sige, batiin ko muna yung ating mga taga-subaybay, partner, no. Magandang tanghali po at isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at sumusuporta sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Partner, bago nga natin tuluyang pagpatuloy yung ating programa, gusto ko lang sanang batiin yung ating minamahal na ama ng pambansang pulisya ng Pilipinas, kay Police General Benjamin C. Acorda Jr. At samantalahin ko na rin, partner, yung pagkakataon para mapasalamatan ng ating minamahal na Chief PNP sa kanyang pagdalo, pakikiisa at pagsuporta sa aming batch na nagdiwang ng 5th anniversary ang aming class Huwarang Lipi Lateral Entry 2019. Sir, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pakikiisa sa amin kagabi. Sana po umasa po kayo na ang buong batch po namin ay mananatili po na magbibigay ng serbisyong tapat at may puso at laging magbibigay po ng serbisyong nagkakaisa. Partner, gusto ko na rin batiin ang aming minamahal na ama ng National Capital Region Police Office, ang aming Regional Director, si Police Major General Jose Melencio Sinar Tates Jr. Sir, happy birthday po. Maligayang kaarawan sa iyo, sir, para po sa lahat mula po sa lahat ng kapulisan nyo sa buong Kamaynilaan. At dahil matagal ako nawala, partner, medyo mahaba-haba po ang aking pagbati na binigay na oras ng aking partner. Binabati ko rin po ang aming ama ng Silangan Distrito, ang aming matalino, masipag at napakabait, very approachable na District Director, kay Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asweta. At gayon din po ang aming sinabi na Chief of Police ng Marikina City Police Station, Police Colonel Earl B. Castillo. Sir, maraming salamat po sa inyong pagpapahintulot na muli pong makasama ni Tita Flory. Muli po, isang magandang tanghali po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Oh, miss tayo ng aking partner, no? Siyempre, not to forget our co-anchors, Police Major Darius Agmaliw and Police Captain Ami Chu, who's now nasa schooling, no? Tulad po ng ating nabanggit, maaari nyo po kaming panoorin live sa FB DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, sa YouTube, at sa inyong talapihitan sa radyo DWBL 1242 kHz AM band. Ito po ang programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District, headed by the action man, the author, DDDO and PD Police Colonel Ben Liner Capili. At syempre sa ating DD Police Brigadier General Rizalito Gapas, at sa District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Attorney Wilson Asweta. Marami tayong nais pasalamatan, ano? And we are very excited dahil malayo po yung patutunguhan ng ating interview ngayon. Pero talagang saludo tayo. Aside from she being an awardee, talaga pong napaka-accommodating and very friendly.
So thank you muna DDDDO at kay COP Valenzuela, kay Police Colonel Destura, kay Acopa Police Major Amor Cerillo, OIC ng SARMS BCPS, Police Captain Benita Terte. At OIC ng Substation 6, Police Captain Raymond Andujar. At syempre, sa muli kong nagbabalik ng mga pilots, kay Police Staff Sergeant Randy Molina, kay Police Staff Sergeant Ryan Lester Villanueva. Thank you also, no? Last Saturday, talaga naman po, hitik na hitik partner. You missed, no? Portion part. Parang nakita ko yung lechon eh. Lechon ba? Pero na ano tayo doon, nabiro tayo doon because I was dressed formally. Pangmalakasan. Oo, pangmalakasan. For the first time, nagputi po tayo, no? Okay, anyway, thank you very much syempre sa family ni DDDO, Police Colonel Benliner Capili, kay Ma'am Kat Capili, at sa kanilang naggagandahan at nagpopogi ang mga anak. The Capili family is very supportive sa lingkod ng bayan po. No? Thank you very much. At syempre, thank you very much din kay Sir June and Mia Bigkas ng New Heights Farms, Antipolo City. At mamaya ipa-flash natin, nire-rush ko lang kasi medyo mamaya po babad tayo with the interview kasi may ongoing activity po ang Butihing General na ating makakadaupang palad. Magandang tanghali, siyempre, kay Dr. and Dr. Chiho de Castro, dentist po yun, Mamaya bibigay na atin yung mga addresses nila for future patients, Sabi nga, si doktor daw ang hindi basta bumubunot dahil siya daw yung bumubuhay pa ng ngipin. At sa napakaganda pong farm owned by Sir June and Mia, ang New Heights Farm, Antipolo. Mamaya bibigay natin yung address. Nice pa rin nating batiin si Attorney Eric Valero, ang Chief Legal ng LTFRB. Gayon din po si Executive Director LTFRB Attorney Bob Page. Attorney CJ Marbella, ang Chief ED ng LTFRB. Reasons why we've been greeting them, kasi po patuloy po silang nag-i-extend ng tulong sa atin. Lalo higit sa mga kababayan po nating partner, mga biktima ng mga fixer. Hindi na naubos yan. Hindi na nawala na. Oo. And bago natin ibigay yung ating balita, nais ko lang i-flash. Okay. Happy birthday. Talagang priority mo ako, Sabi po nila, batiin na daw namin ang aming mga sarili dahil ang aming pong birthday ay bumagsak ng hindi araw ng Martes. So, advance birthday greetings to us kay Raymond De Jesus and sa inyo pong abang lingkod at sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan on March 21. Advance birthday greetings also kay Pog, kay Dan Simon Ocampo ng DBO this coming March 23. Ganyan din sa aking kapatid, ang Kuya Renico, So lahat po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan, advance happy birthday to each and every one of us. O partner, sinali ko na yung sarili ko. Thank you, partner. Happy birthday. Very timely, no? Naalala ko nung nirigaluhan ako ni Ma'am Chun ng chocolate noon, nung February. Parang naalala kita. napanood ko yun Naalala kita. Parang mas class yung regalo ko sa iyo. Oo nga, kasi naalala ko yung Cloud9. We were, para po sa kabatiran natin mga kababayan, we were requested na yung pong interview ng Butihing General will be, sabi nga ay played on the 12:30 slot, So this time, nais nating i-flash. I would like to extend my congratulations dito po sa proud parents, na natutuwa naman tayo sa pagsisikap ni Leia and Domeng Ferrer, ay ngayon ay ganap na yun, tagal ni engineer, ganap na isang engineer ang kanilang anak, si Engineer
Aubrey Joyce Banduque Ferrer, board passer po siya. So congratulations sa iyo Aubrey, and syempre sa inyong proud parents, partner. Oo, batiin natin yung mga kabataan natin ngayon, ano? Last time binati natin yung ating criminology board passer also, no? So this Kakakalabas lang ng time, result, partner. would like to congratulate the proud parents, Leia and Doming Ferrer, lalong higit dito sa ating licensed engineer, si Engineer Aubrey Joyce Banduque Ferrer. Ngayon. Congratulations po. Oo, sana lalo pang ma-inspire, no, yung ating mga kabataan. Mga bagong profesional. Lalo pang mag-aral ng masigasig dahil yan, partner, yung ating solidong naipamamana sa ating mga anak. Preparasyon para sa kanilang kinabukasan. Once again, congratulations. Ang programang ito ay handog sa atin ng Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu, ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagan Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capu. At ni Congressman Sunny Lagun ng Ako Bisaya Party List. Binati na natin si RD ng NCRPO, no? Happy birthday po sa ating regional director ng birthday, National sir. Capital Region. Okay. Mula po sa lingkod ng bayan, kagapay ng mamamayan, atin pong binabate ang regional director ng NCRPO. Happy, happy, happy birthday. Oh, what a lovely day, 'cause it's a special day. Happy, happy, happy. So once again, happy birthday po sa ating Regional Director, Police Major General Nartates. At sa mga advance greetings ko kay Pog, kay Dan Simon Ocampo, happy birthday, March 23. Dadagsain ka ng bisita. Kami ni Emong, pwede pa magtago sa March 21. Have a happy, happy. Oh, mukhang may nakalimutan ka pang batiin, ha? Okay, this time atin na pong ihatid ang ating mga pag-uulat. Mamaya i-flash natin, partner, no? Yung NPD, EPD at Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan family. But meanwhile, kay Sir Imad Amar, thank you very much, no? Nandun si Sir Imad Amar at saka si Dr. and Doktora Chiho, yung binati natin kanina. Mamaya i-flash natin dahil inuulit po natin, siya po yung bumubuhay ng ngipin, no? Napakagaling na dentista niyan, partner. At siyempre, kay Sir June at kay Mia. Thank you very much. So this time, atin na pong tanggapin ang pag-uulat mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District mula po kay Patrolwoman Deborah Alfar. Nito lamang linggo ay inimbitahan bilang panauhing pandangal si Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas, DD ng NPD sa ginanap na Motorcycle Federation sa Navotas City. Ang isinagawang aktibidad na ito ay isang napakalaking hakbang tungo sa mas maayos at ligtas na paglalakbay para sa mga motorista dito sa Navotas City. Ipinahayag din ni Police Brigadier General Gapas ang kanyang suporta sa mga programa na layuning mapalakas ang seguridad at kapakanan ng mga nagmomotorsiklo sa Navotas City. Ang kanyang pagdalo ay nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa mga miyembro ng federasyon na nagpapakita ng malasakit at dedikasyon sa kanilang adhikain na mapanatili ang kaligtasan at kapanatagan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan at mga kawani ng batas. Sa pagtatapos ng programa, masasabi nating tagumpay ang pagtitipon na ito bilang isa sa mga hakbang tungo sa mas ligtas at maayos na komunidad ng Navotas. Habang ang mga personahe naman ng Northern Police District ay nagsagawa ng monthly rank inspection na ginanap sa NPD Quadrangle lungsod ng Caloocan. Ang aktibidad na ito ay isinagawa sa ilalim ng mahigpit na pagsunod sa patakarang LOI tamang bihis ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas upang matiyak
na ang lahat ng mga tauhan nito ay presentable sa lahat ng oras sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Pinatitibay nito ang kahalagahan ng pagsunod sa mga regulasyon at code of conduct ng PNP. Ang monthly rank inspection na ito ay hindi lamang karaniwang mga pamamaraan, ngunit gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pagtataguyod ng profesionalismo, disiplina at pagkakaisa sa loob ng PNP. Dumako naman tayo sa mga operational accomplishments. Ang Northern Police District sa ilalim ng gabay ng patnubay ng Kamanava na si Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas ay pinuri ang pagsisikap ng Caloocan City Police Station na mahuli ang mga may sala sa batas. Alinsunod sa 5 focused agenda ng Chief PNP na aggressive and honest law enforcement operations ay nagsagawa ng bypass operation sa Barangay 29, Caloocan City. Naaresto ang mga sospek matapos silang magbenta ng isang perasong sachet na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu. Kinilala ang mga sospek na si alias John, 47 years old, alias J, 37 years old, at alias Lani, 59 years old, na pawang mga residente ng nasabing lungsod. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 18 gramo ng shabu na nasa 124,168 pesos at ang ginamit na bypass money. Sa Valenzuela naman, arestado ang isang lalaki na top 9 most wanted person ng Valenzuela sa isinagawang bypass operation sa Barangay San Isidro, Irusin, Sorsogon. Matapos magkasanang pinagsamang operasyon ang Valenzuela Police at Sorsogon MPS sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape. Kinilala ang naarestong akusado na si alias Marlon, 42 years old, na isang welder at tinaguri ang top 9 most wanted person sa station level ng Valenzuela. Ang warrant of arrest ay inisyu ni Honorable Evangeline Mendoza Francisco, Presiding Judge Regional Trial Court, Branch 270, Valenzuela City. Ito lamang ay nagpapakita na hindi titigil ang Northern Police District na hulihin ang mga wanted person ng Kamanava upang makamit ang kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran ng bansa sa tulong at tiwala ng ating mga mamamayan. At yan po ang mga nakalap na balita mula dito sa Team Kamanava sa pamumuno ng patnubay ng Kamanava Police Brigadier General Rizalito Guerrero Gapas. Ako po ang inyong lingkod, kaagapay mo, Patrolwoman Deborah Alfar. Okay, this time atin pong tanggapin mula naman po sa Bulwagang Pambalitaan ng Eastern Police District. Mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Kaugnay sa Women's Month celebration, nagsagawa ang Eastern Police District ng Community Engagement Program para sa mga kababaihang Muslim ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Layunin ng aktibidad na mas lalo pang mapalakas ang ugnayan ng kapulisan sa ating mga kapatid na Muslim at iangat ang kahalagahan at karapatan ng mga kababaihan, mapamuslim man o Kristiyano. Nang nagbahagi naman ng lecture si Police Lieutenant Bellany Dizon, Chief of Women's and Children Concern Section ng EPD, patungkol sa RA 11313 o Anti-Bastos Law, RA 9262 o VAUC at marami pang iba. Samantala, sumailalim naman ang mga kababaihan ng Eastern Police District sa Disaster Awareness and Preparedness Training. Ito din ay kaugnay sa Women's Month celebration. Katuwang ang Eagles Response Team Incorporated. Ito ay matagumpay na isinagawa. Ito din ay kaugnay sa focus agenda ng Chief PNP na Personnel, Moral and Welfare na naglalayong mas lalo pang mapalawak ang kaalaman ng ating mga kababaihan sa larangan ng pagliligtas ng buhay at maging handa sa anumang sakuna o hindi inaasahang pangyayari. Ang PNP ay patuloy sa pagsuporta sa mga programa ng ating pamahalaan tungo sa pagprotekta sa karapatan ng mga kababaihan at pag-angat sa kanilang estado bilang arkitekto ng ating lipunan. At dumako naman tayo sa naging operasyon ng EPD. Rider na walang suot na helmet, nagtangkang tumakas sa Oplansita, nakuhaan ng baril, mga bala at droga. Arestado ngayon ang 23 anyos na kinilalang si alias Sean
residente ng Barangay Sagad, Pasig City. Ayon sa report, habang nagsasagawa ng uplansita ang mga tauhan ng Pasig Police Station Substation 2 Kanyogan sa harap ng East-West Bank, Dr. Sixto Avenue, Barangay Kanyogan, Pasig City. Nasita ng mga kapulisan itong rider na walang suot na helmet. Nang hingan na ito ng mga dokumento ay bigla na lang itong pumaripas ng takbo. Subalit nahabol at nahuli ang sospek ng kapulisan. At nang kapkapan nito ay nakuha mula sa sospek ang isang caliber 38 na baril, 6 na bala at 3 pirasong transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nahaharap ngayon ang sospek sa kasong resistance and disobedience, violations of RA 10591 o Comprehensive Law of Firearms and Ammunition at Section 11 Article 2 of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasa kustudiya ngayon ng Pasig PNP ang sospek at ang mga nakumpiskang ebidensya naman ay nasa kustudiya na ng kinaukulang tanggapan para sa masusing eksaminasyon at disposisyon. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD ang Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Delor. Oh, nakalimutan ko nga pala si Police Colonel Anthony Gantang. Sorry, sir. Si Ma'am Kat Kapili, no? And welcome back daw. Captain Julius Criste coming from the Action Man. Uy, thank you, sir. Oo, yun ano. My boss, my mentor. The Action Man Unified. Watching from Iloilo. Anyway, this time, tayo muna po ay mag-i-station break. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 31 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Ang programang itandog sa atin ng Tuburan Tuburan Coffee, owned and operated by Mayor Aljun Diamante of Tuburan, Cebu. At ng GMT Engineering Services, located at 3rd Street, Masagana Homes, Giginto, Bulacan, owned and operated by Melanie Peña Capus. At thank you kay Congressman Sunny Logon of Ako Bisaya Party List. Okay, pero mamaya natin isasalang ang ating butihing panauhin, but meanwhile, atin pong ipi-play, no, yung kanyang ABP. Kausapin mo muna si General Nod na ipi-play muna natin. Alam mo, partner, we are very thankful, no? Kasi talagang action woman, ano? Yung ating butihing panauhin. In fact, may ongoing activity siya ngayon. Pero talagang very responsible, partner. Tumawag pa siya sa akin kagabi, ano? Not to cancel the schedule actually. But just to inform us na if ever na mahihirapan yung signal, there will always be an alternative, no? Di ba kahanga-hanga yung mga ganyang opisyal? Oo naman, no? Partner, sa kabila ng kabalan niya. So responsible, no? Sa ngayon po ay nandoon siya sa ongoing 44th Bureau of Fire and Protection National Fire Olympics in Baguio City. Attended ito, partner, ng mga heads ng lahat ng regions, no? Ang impressed tayo, partner, she late night, she even called me not to inform me of the cancellation of the schedule, but to inform me na in any way, no, gagawa ng paraan na ay matuloy yung kanyang interview. So meanwhile, we will play the ABP para po lalo nyo pang makilala, kasi parang audio na lang yata ni General yung ating makukuha dahil mahirap
yung signal sa kanyang kinalalagyan. So meanwhile, we're going to play the AVP ng butihing Bureau of Fire Protection Director Region 10, Police Fire Chief Superintendent. Yun, mamaya, bibigay natin. Meron tayong intro part. Our journey is one of responsibility, and I am confident that with our collective efforts, we can strengthen not only BFP Region 10's resilience to fire and other emergencies and to tasking and responsibilities that is beyond our ordinary missions and directives given to us. But together we will be able to make a lasting positive impact that will contribute for the benefit of the community. Let us work hand in hand, drawing strength from our diversity. Let us welcome everyone as part of the whole component. 199% I will be supporting you. So, this saying, I hope that as your regional director, I can not only push you forward, but I can inspire you. And together, we will rule Region 10 to excellence. Thank you and good morning. Magpasalamat una ko sa inyong pag-anhi para sa atong Fire Square Roadshow. So without further much ado, please join me in welcoming and thanking also for everything that he shared to us. Our guest of honor speaker, Chief Superintendent Humberto Rico Nil Angpancho, the Deputy Fire Chief for Operation Bureau of Fire Protection. This is an inter-agency approach of promoting not only fire safety but the entire public safety. Hence, we encourage them to join us in doing the Fire Square Roadshow. Kaya sa ating mga participant natin natin, ang ating mga kabataan sa Xavier University grade school pupils, high school students, senior high schools, Boy Scout and Girl Scout, ito na po yung pagkakataon nating lahat na matete, makialam at pagtibayin upang maiwasan ang lahat ng klase ng aksidente sa ating buhay. Please actively participate and absorb our valuable lessons that will be imparted to you today. Your safety is very important to us. By learning from today's event, you can help keep yourself and others safe. Ako pong ipahibalo sa tanan nga hapit na unta usa ang Cagayan de Oro nga makigius sa Bureau of Fire. Nami programa gikan sa Manila kani among gitawag nga FAST, Fire First Aid Service Team. Para kuan siya mga bombero nga di motorsiklo nga magdala mi og first aid equipment, dayon at the same time magdala mi og fire suppression, dayon mga gamit sa first aid yun. Karon abti kayo ang bombero mo abot. Nana lugar na dinhi sa Cagayan de Oro? So far wala pa ang nag-launching sa tibok Pilipinas, ang Cebu pa lang, Region 7 kay na kapreparar ang LGU ba nga sila sa maoy kanang counterpart sa AMOA. Pero ang Bureau of Fire Protection, ang programa pilot testing pa lang. So ang amo ang dako kaayo nga pag-produce sa mga equipment karon pag yung tuiga. So sa mga sunod nga adlaw siguro mo bisita ko sa ato ang mga local chief executives nga ako silang kanang i-encourage nga party man ta sa atong develop na response mga process nato. So pwede pud silang makipag-tandem sa ato kung naami ingon na pod ang LGU dayon mag-team up ta nga moadto sa usa ka lugar kung sa asa mahitabo ang aksidente, So lami kayo siya, abti kayo. Unsa kay mga posible nga ma-counterpart sa LGU ana nga program RD?
Murag, dili na lang ko maulo mo istorya kung kayong LGU nga mag-provide sa ato og mga equipment po o ilahang mga volunteer, ato po silang i-train. No, kung naa sila yung mga kanang capability nga mag-provide, ready po ang atong personnel. No? Daghang kaitag personnel very trained sa pag-respond sa mga emergencies, dili lang fire, no? Mga road accidents, mga inana, labi na umabot ang mahal nga adlaw. No? So, unang-una ang pinaka-basic magud ani nga kinahanglan katong mobile ko aniya equipment ng motorcycle. So mga motorcycle rider ni nga mga responders. No, so apil ana ang package sa first aid equipment, first aid gadgets, no, then firefighting gadgets po ang among i-set up ana. Pero sa BFP alone RD na nay budget para niini. Yes, karong tuiga na anay naka-program before the end of this year na mag-launching ta dire og iimbitahon nako pohon ang tanang mga LGU nga ato ang ma-cover aning first pilot implementation. No pohon kung pag-abot sa dali ra man ni i-produce kay mga motorsiklo man ni. Ang BFP mo mag-provide na din sa training. Ang BFP ang mag-provide. In fact, naami sa among modernization stage karon nga ang Bureau of Fire kinahanglan gyud iyahang tumanon ang pinakaunang mandato mao to ang paghatag og fire station sa tanang municipalities and cities. So walay problema sa mga cities kini manggong ato ang Northern Mindanao 11 na lang, no? 11 na lang ang wala pa fire station. Ug mao ni akong priority program karon nga karong tuiga gyud tabangan unta ta sa atong local government nga makumbinsi ang mga chief executive nga mo hatag sa ato ang luna kay aron makapatukod gyud ta kay ang kwarta na ana. So ang isa ka typical station composed na siya og usa ka fire station, usa ka fire truck, usa ka ambulance ug usa ka rescue truck. Mao gina siya kanang package. Amo ang personnel and together with the volunteerism relationship or sa mga volunteer groups, so matuman gyud nato, so wala tay shortage of personnel. So ang ako alang kuang karon nga unta ma-implement nato ang typical fire station, model station nga ma-implement nato ni sa atong tibuok na Northern Mindanao. Naa ang among procurement, nakalinya na for this year. So magpaabot na lang tag implementation o sa uban pang mga development na among i-add ana pareho sa development sa ato ang Nagindingan Airport, no. So dako kay tag plano din na together with our and also mga non-government organizations. So, natay deadline ini RD. Natay deadline para nini? Yes, this year talaga. In fact, sa ato ang implementation sa kaning mga fire station, gitagaan ko sa Manila o kinahanglan nga mag-groundbreaking ta by the second quarter of this year. Mao gyud na amo ang kuan nga makumpleto na mo ang documentation, then groundbreaking. Bahalag dili mo man kay ato amang gyud ning ayuhon ang atong pag-construct na tanan na sa approve nga design o sa babay mga paandya, pero kinahanglan masugdan by next year mag-fully implement with our operational stations and equipment ma-implement nato. Diri ba sa region RD na ba kay target nga area nga kumbaga i-priority ani nga mga programa? Yes, sa ako ang gisulti ganiha kato ato ang FAST team, no, first aid first aid service team, FAST. Unang-una gyud ana ang atong pilot testing ground ana is ang Cagayan de Oro City. Pero ang allocation distribution sa motorcycle dapat per municipality do na bisag minimum of 1 motorcycle. Naa gyud kay tanan naamang gyud mga aberya, no. So pero ang pinaka focus sa distribution nato ato mga highly urbanized cities. So do natin mo abot nga mga ambulance na i-allocate para sa highly urbanized cities, then mga motorcycle, at yung katong mga area nga ato pang i-construct ang mga istasyon nila, siguro at a later time lang moabot ang ilang mga equipment kay wala man tay kabutangan na Okay, inyo pong napanood, no, yung ating ika nga ay strong woman. Very timely, partner, because it's na International Women's Month, no. Imagine siya po ay awardee, no, ng OLENS, no.
Yun, nawawala na naman partner yung aking kodigo. Outstanding women's Okay, in go ahead. law enforcement and national security, partner. Oo, congratulations. Sabi mo nga, with the mere physical outlook of General Abakahin, talagang action woman. Habang inaantabayanan po natin, inaantabayanan lang natin dahil sinisika po na makapasok ang link sa link natin ang butihing general dahil tulad po ng ating nabanggit kanina partner, may ongoing 44th Bureau of Fire and Protection National Fire Olympics in Baguio City. At ito ay inatenan ng lahat ng regions, and we are very fortunate also that kahit na ang ingay sa kanila lagyan niya, Kumbaga, talagang she sees to it. And sabi nga niya, she is a proud member partner ng PNPA Kaagapay Class 96. kaya action woman. partner. Yes, and very proud also being, sabi niya sa akin kagabi, they're very proud of DDDO, NPD, for being one of the PNPA Kaagapay Class 96. Pero we would like to congratulate all of them, partner. Parang lahat sila ay aktibong-aktibo at mga brainy, no? Iba yung mga wisdom, partner niya. Oo. Tsaka hindi nawawala sa kanila talaga yung malasakit, no? Wala po tayong mabati ngayon dahil wala pong cellphone sa harap ko. Ay! Habang inaantabayanan natin, sinisika po ng butihing aming panauhin, na wow, nakita ko na si General. And we are very thankful, ang layo-layo po ng Region 10. Dedicated, innovative, and an action person are only few of her her qualities that catapulate the awardee to one of the most complicated and sensitive position in the hierarchy of the Bureau of Fire and Protection. Presently, the current Regional Director of Bureau of Fire Region 10, Northern Mindanao, he had the resource and development of the Bureau of Fire National Headquarters. In less than a year, the human resource of the Bureau of Fire under her vibrant leadership and expertise was able to officer ranks 2.522 new recruits. 2,000. Labo mata mo, ha? 40 new medical officers. Ayun, pagdating sa picture, partner, nagkakalat yung mata ka. Kasi excited ako Ayun, nandun na yung ating hinahangaang opisyal. Pero sabi nga ni partner kanina, kahit hindi ko basahin, partner, no? Doon lamang sa ating pong nakikita, the action woman, the proud member of PNPA Kaagapay Class 96, and an awardee of OLENS. Partner, once again, what is OLENS? OLENS, partners, the outstanding woman in law enforcement and national security, partner. A seasoned fire officer, the awardee started their vocation as a soldier when she joined the Women Auxiliary Corps. Oy, WAC, member pala si ma'am ng WAC of the Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines. Yes, he then entered the Philippine National Police Academy and became a member of the kakalat-kalat ka, Floria. Partner, yung ikaw kaya. Yung antipara mo, partner. Ikaw magtuloy, partner, parehas kasi tayo malabo mata. malabo din babata mo. Nasang part ko na ba? Partner, layo Dito na tayo. Her 32 long years in the service have
honed her wisdom and expertise that enabled her to handle different significant taskings. She was the first chief of the Retirement Benefits Administrative Service who immediately addressed the problem of Bureau of Fire Protection retirees and pensioners by crafting the revised guidelines. Ma'am! With further ado, okay. Excited kami kasi mas mahaba yung nais naming alamin mula po sa ating butihing panauhin. Yon. With us, kakating ko na partner, with due respect to our guest, no? With us is the the honorable, the awardee, none other than Fire Chief Superintendent Alma Abakahin, PNPA class Kaagapay 96. Ma'am, pinutol ko na ma'am kasi ang haba ma'am nung pag-aantay namin sa iyo dahil excited na excited kami. With me is my co-anchor, Police Major Darius Agmaliw. Uy, muli po, namamali, Police Captain Julius Criste. And tulad po ng inyong nakikita ngayon sa ating screen, kasama na po natin ang butihing awardee ng OLENS and at the same time, ang pinagpipitagan nating opisyal dahil the very yung malakas na mga kababaihan nating nasa serbisyo na gi-inspire ng lahat ng mga kababaihan. Partner, maganda tanghali po, Fire Chief Superintendent Aljay, parang nakita ko Aljay, no? Abakahin. May we call you, ma'am? Si Ma'am Alma. Ma'am Aljay. Ma'am, magandang tanghali, ma'am. Magandang tanghali, ma'am. Yes, ma'am. Magandang tanghali po. Siguro magandang hapon na. Alauna na po. Yes po. Okay, ma'am, with me is my co-anchor, Police Captain Darius Agmaliw. Agmaliw na naman. Police Captain. Julius Criste. Julius Criste. Sorry. Ma'am, magandang tanghali po at maraming salamat po ma'am na sa kabila po ng napaka-busy niyo po na araw ngayon naisingit niyo po yung aming programa. Kaya maraming salamat po ma'am. So hindi na tayo thank you. Hindi na tayo magpapaligoy ma'am. Once again, congratulations of being an awardee of OLENS, yung Outstanding Women in Law Enforcement and National Security. Di na tayo magtataka, partner. Opo, and congratulations for being one of the strongest women, manning and inspiring everyone in your leadership, a successful police officer since we are celebrating our International Women's Day. Partner, baka pwede na ako mag-umpisa kay ma'am. Hindi, ako na muna. Alamin ko muna kay ma'am kung ano ba yung nasasakupan ng Bureau of Fire Region 10. At syempre, isama ko na dito yung FAST. We are running out of time. Papasama natin kay ma'am yung FAST, no? Yung first, yung Fire Aid Service Team. Pero bago yan, ma'am, we are very thankful. Tulad nga na nabanggit kanina, no, though you are very busy, alam namin nasa activity kayo ngayon, you cease to it talaga, nabigyan kami ng panahon. Thank you, ma'am. Ma'am, go ahead. Yes, good afternoon sa inyo, Police Captain Flory at Police Captain Julius Criste, mga kasama sa sandatahang pangkapayapaan and public safety. No? Thank you sa pag-imbita nyo sa akin sa hapong ito. Pasensya na kayo, napakahina ng ating connection pero thank God okay, at natuloy pa Okay. rin. Siyempre, ma'am, hindi natin makakalimutan. Ang ating DDDO, no? Yes, ma'am, malakas po, malinaw. Malakas. Okay. Yes, ma'am, kitang kagandahan ng ating buting General Abakahin. Nako, thank you. So we are now going live no dito sa Baguio City kung saan dinaraos. So pasensya na kasi parang nasanay ako sa Tagalog sa partner nakita sa interview sa vocabulary ko na kung saan po yan dinadaos natin ang ating 44th BFP Fire National Olympics no nationwide. Ito ay kinabibilangan ng lahat ng regions sa buong Pilipinas. So, ang ating competing team ay composed of mga firefighters, no, Bureau of Fire Personnel Organic. Then we have also competing teams coming from the CPAG, yung Community Fire
action group. Then we have also competing teams from our industrial first response team, no? So tatlong category po ang magko-compete dito sa Baguio City sa oras na to. Ngayon hanggang bukas. Opo, ito ay marami pong mga events ang idadaos ngayong araw na ito tulad ng yung ating firefighting challenge, no? Specifically yung pagkandak ng rescue operation natin at saka emergency medical response, no, sa ating mga power or ating mga tropa ng Bureau of Fire Protection. So lahat yun po ay magaganap pa lang sa ngayon na medyo nagkaroon pa kami ng break, no? So Captain Julius at Flory, kung meron kayong questions, okay, go ahead. Partner, tulad na nabanggit ko muna, ang kumustahin muna natin partner yung Region 10, ano? Yung mga pinagkakaabalahan ni Fire Chief Superintendent Abakahin. Congratulations po sa mga successful programs ninyo sa inyong AOR. Lalo higit partner yung Fire Square Roadshow and at the same time yung FAST. Nais po nating kumustahin nito, ma'am. Okay, Flor, thank you so much, no. Oo nga po, bago tayo lumipad dito sa Baguio City, may dinaraos po kami sunod-sunod for 2 days na Fire Square Roadshow. Ito po ay programa ng Bureau of Fire Protection na kinabibilangan ng lahat ng mga age group, no, ng ating mga mamamayan from elementary, high school hanggang college, para din sa ating mga working members of the community, sa mga events sa ating mga tropa na nasa support group tulad ng mga working natin ng mga kasamahan na nasa mga palengke, nasa mga establishment, iba't ibang establishment ng Pilipinas. So, lahat ng age group ay pwedeng sumali po sa tinatawag nating Fire Square Roadshow. Ito po ay ating activities na inintroduce ng Bureau of Fire Protection upang ma-educate ang ating masa, no? Kasi based on study, kung ating ibibigay sa kanila ang ating mga safety requirements, safety tips, safety guidance, lalong-lalo na sa ating traditional way of delivering it sa classroom, atin na pong napag-alaman na mula 1 oras hanggang 2 oras lang yung retention, no, yung attentiveness ng ating mga estudyante. But with this activity, na-find out natin na mas effective siya. So, tumugtog yung banda ko sa likod. Okay pa ba ang audio ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Loud and clear. Yes, ipagpatuloy ko, ano. So, ito pong activity natin na Fire Square Roadshow ay maganda siyang activities upang ating talagang maisiksik, no, sa isip ng ating mga kabataan at sa audience natin in general kung ano ang kahalagahan ng safety. Marami tayong activities doon na ginagawa tulad ng pagre-rescue, tinuturuan natin kahit mga elementary student kung paano mag-apply ng first aid, no, sa ating mga victims, kasi kung wala talagang choice at sila lang ang nandoon, talagang makakatulong sila kung meron silang maalala na, uy, ginawa namin ito doon sa Fire Square Roadshow ng Bureau of Fire, no? So nandoon din yung experience natin sa ating mga mamamayan, ating mga participants ng roadshow, yung ating rescue operation, yung ating emergency medical response. So, marami po tayong ginagawa doon. Yung mga how to do things in times of emergency, in times of meron tayong mga accidents, no? So, may mga booth kami na tinatayo doon para siyang fiesta, no? Bawat office namin ay inaatasan namin na gumawa ng booth. So iba-iba ang ano doon, merong mga yung nataying, no? Inintroduce namin doon ng mga nataying na ginagamit sa ating rescue. Tapos
try namin sila paano gumamit ng ating emergency equipment talaga tulad ng fire extinguisher. So aalalahanin lang nila ang ispas, no? Tipas, twist, then pull, then aim, squeeze and swipe. No, so yung extinguisher natin sa murang edad nila kaya na nilang i-operate. No, so lahat 'yon unlimited 'yon during sa ating Fire Square Road Show. Hindi tulad ng pag may fire drill tayo, ilan lang yung ating pwedeng pasubukin na gumamit ng fire extinguisher, but sa ating Road Square Show, unlimited yon. Kung pwede lahat sila ay maka-experience paano i-operate yon, ginagawa natin yon. Ma'am, nakakatuwa naman kasi nga very timely din partner yung paggamit nga ng fire extinguisher at saka may do's and don'ts ito partner, no? Ma'am, siguro ma'am dahil ika nga kami ay nakikipaghabulan ngayon kay Ora, nais din magtanong ng aking partner, no, sa ating butihin and successful police officer, no? Partner, bago natin ipatuloy kay ma'am yung mga accomplishments niya, please go ahead. Hindi partner, pero ako gusto ko lang i-commend yung talagang activities na ginagawa nila ma'am, no? Lalo-lalo na sa mga kabataan at saka ibang ng community natin. Kasi nung napanood natin yung AVP nila ma'am kanina, yun talaga yung kumuha ng attention natin, na nakita natin nagkakandak pala talaga sila sa mga schools even at the early age ng mga student natin ma'am, no? Kaya ma'am, hindi po ako partner, hindi lang nagkakandak si ma'am. Sabi nga niya, wala na siyang ginawa kundi magbiyahe kung saan-saan. Di ba ma'am? Kaya nga partner. Kaya nga ma'am, sabi ko, hindi po kami nagtataka ma'am na kapag meron po kami mga OJT, although even na criminology mga course nila, parang mas madami sa kanila yung gusto pumunta sa fire. Siguro na-inspire sila doon sa mga totoo po yun. Sana abutin din natin yun, na matanong natin si ma'am na how to be you, ma'am. Pero meanwhile, nais na natin ituloy ma'am, yung inyo pa po mga successful programs and projects. At saka, kanina nakita ko partner, may mga naglalakad na naka-orange na uniform ng Bureau of Fire sa likod ni ma'am, nakakatuwa naman because it's a fire month, no? Fire prevention month. Talagang hindi lang naman yung March naghahanda. Kung titignan mo partner, ang lahat ng mga programs nila ma'am is parang para sa kabuuan ng buhay ng isang tao. Lalo na partner yung ginaganap nila ng Fire Olympics. Kasi partner, ito yung dito nasusukat sa kanahasa yung galing ng ating mga personnel from BFP. Okay. Alamin natin, aside from the accomplishments muna, sa Region 10 muna tayo, pag malaki naman natin sa lahat ng ating viewers all over the world, ang mga accomplishments ng Region 10 pagdating po. Lalo na yung partner nila, yung getting along with the community with their programs and projects. Ma'am? Yes, ma'am. Unang-una, banggitin ko lang, ma'am, no, yung capability ng Bureau of Fire sa Region 10. Kahit alam po ninyo, Ma'am Malu, na bago lang po yung pagdating ko, pero double time na talaga ako sa pag-size up kung ano talaga ang kakulangan sa buong region na aking nasasakupan ngayon. So far, meron tayong 10 municipalities na wala pang fire station. At ang marching order sa akin ng ating butihing ama ng Bureau of Fire Protection na si Director Luis Suralta Puracan ay kailangang bago matapos ang taon na ito ay mai-construct natin o maibigyan natin ng one fire station in every municipalities. So wala nang problema tayo sa cities, but yung mga municipalities na medyo far flung, mga island municipalities, malalayo, dahil yun ang mandato ng Bureau of Fire Protection to have a firefighting capabilities in every cities and municipalities. Kaya yun ang inuna natin. So with the support of the leadership, I am praying, but I am very positive because also of the initiative of some of our senators, no, ating mga lawmakers natin who fully support the Bureau of Fire Protection through the augmentation of their yung kanilang funds and budget. So very hopeful ang Bureau of Fire that we can attain the completion of all fire station to be constructed in the entire Philippines, kasama na po ang Region 10. At maliban po doon, together with the construction of our fire station, automatic po meron tayong one fire truck, no, for this year na i-award kaagad
sa local government units together with initial one motorcycle na yun nga yung pinag-usapan natin doon sa backroom na itong tinatawag nating FAST, no, yung First Aid Service Team composed of motorcycles firefighters equipped with firefighting gadgets and instruments together with our emergency medical instruments also. Nadala-dala nila yan sa kanilang motorcycle, and they will be the first responders in every incident, may it be fire or road accidents o kahit sa ating mga natural calamities, lahat na basta public safety ang at stake dito. Safety ang pinag-uusapan at emergency in nature yon, mauuna doon kasi alam naman natin na halos developed na, yung maganda na ang development direction ng ating bansa, praise the Lord. Marami na rin tayong mga highly urbanized cities na very congested na yung mga areas. At ang ating mga fire truck po ay malalaki, hindi sila basta-basta nakakapasok sa mga maliliit na kalsada, mga maliliit na iskinita. So nakita ng Bureau of Fire na there is a need now, it is a must na kailangan ang ating response sa taong bayan ay immediate. Kasi we are looking na we are really serious on the consideration na safety is just a matter of seconds, no? Yun yung winning period natin to save a life. No, seconds lang pinag-uusapan natin dito to minutes. Medyo mataas na yung 10 minutes sa ating in fact yung response ng fire truck natin is minimum it must arrive, no? The first fire truck and a fire scene must arrive within 7 minutes. So, yun ang aming tinutumbok ngayon na malampasan pa ang first arrival ng responding team. Na kung pwedeng less than 5 minutes makarating na ang ating first responding team, ayun ang pangarap ng Bureau of Fire Protection na dahan-dahan na nating ini-implement ngayon. So this is in line also with the modernization na binigay na sa atin ng pamahalaan, no? Na this is now the first phase of its implementation year or period. No, so talagang napakarami talaga ma'am na mga initiative na talagang in-apply nyo po dyan ngayon sa PROTEN, no? Nakita po natin na talagang yung capabilities po ng ating mga personnel sa emergency response, at sabi nyo nga po, yung mga mahihirap pasukin para mapadali, even motorcycle, ginagamit na ng mga fireman namin. At congratulations po sa inyo dyan, ma'am. And another thing, ma'am, query lang, for the entire Region 10 po, lahat po ba ito ay may Bureau of, may mga fire stations, lahat? Yun po ang sinasabi ko, ma'am, out of 89 na municipalities, meron po tayong 9 cities, meron na po yung fire station. Out of the 89 municipalities, meron po tayong 11 as of now na wala pa kaming fire stations. Yun na lang yung naiwan, no? Kasi all other municipalities, yes. Meron na tayong mga personnel doon. Of responding in partner in 7 minutes ba? Yung yes. Nabanggit ni ma'am, ano? Yes. So, those municipalities na walang mga municipal fire stations ay kinakluster natin sa meron, pero hindi talaga mabit yung 7 minutes. Kaya most of the time, darating na yung firefighting equipment natin doon, race to the ground na yung ating structure involved with the fire. So, yun ang ina-address ngayon ng ating Bureau of Fire Protection na matugunan. And secondary to that, no, I would just like also to inform you, Lori and Julius, and sa lahat ng mga nakikinig na together with that, we are empowering also our community by organizing them. So meron tayong mga local support group, no, ating mga tanods, and also our fire volunteers coming from the Chinese community and sa ating mga industrial. We are also beginning to organize them and train them in such a way that kung hindi pa kami makarating, nandoon na sila as our counterpart, because you know, yung ating public safety ay hindi lang talaga responsibility ng Bureau of Fire Protection, at hindi rin namin talaga kaya, let us be frank with that, kung kami lang ang aasahan ng buong
countrywide, no, ng buong community. Kami lang ang magiging lookout and responders doon. Kaya we really need the big help of the community. So that part na doon ang pag-organize namin sa kanila, pag-equip natin, kung meron tayong equipment na i-aano sa kanila ang Bureau of Fire so that magiging force multiplier ngayon yung ating mga volunteers. And to also provide them with the basic skills na kailangan nila, no, para maka-respond sila to all emergencies, hindi lang fire, but also yung ating mga calamities and mga road accidents, no, or other mga accidents na hindi natin ini-expect, no, in our community. So, kumbaga, whole of community approach ang ginagawa ng buong Bureau of Fire nationwide. Nandito lang tayo, kailangan mag-full time sa Region 10, but rest assured that the program of the Bureau of Fire Protection Region 10 is also reflected in the entire country. Yan ang challenge sa amin ngayon ng leadership ng Bureau of Fire Protection with the guidance also and leadership of our butihing Secretary DILG. Meron po tayo talagang full empowerment ngayon, no? Kung paano i-realize ang responsibility ng Bureau of Fire without limitation, without reservation kung kinakailangan. So yun nga, anyway, tama yung aming battle cry, no? Sa sakuna, handa nating ibuwis ang buhay. Totoo po yan. So kung kinakailangan. So yun po ang standing order ngayon ng ating leadership. Yes, okay, anyway, sa 5 minuto nating nalalabi, pero partner, we will be asking for a take 2 dito sa interview na to, no? Kasi, hindi, naging hesitant tayo kanina dahil because of the signal and we know for a fact na talaga naman, very busy. Sa ilang segundo po nalalabi, nais nating hinga ng kanyang parting message ang butihing Fire Chief Superintendent na Alma Abakahin, ang director ng Region 10B Bureau of Fire. With her message, also please bigyan niyo po kami ng mensahe para sa ating mga kababaihan to be more stronger and to be like you, ma'am. Congratulations. Yes, thank you. Sa lahat po ng mga kababaihan na nagunita ngayon ng ating Fire Prevention Month, malapit na po ang culmination, pero the battle of women is every day. Kaya sina-challenge ko po lahat ng kababaihan sa buong Pilipinas, kung hindi ko maabot po ang buong mundo, that ang babae po ay may role sa lipunan, no? Hindi po totoo yung tayo ay nakikipag-compete sa mga lalaki so that we will be at par with them kasi meron po tayong right yung right position in the society, no? We are always, kumbaga sabihin natin, we are always at parang second in tow, no? Kung may pila, second in tow with men. Specifically, if we have responsibility like in this organization where it is a male-dominated organization. So hindi naman tayo punipuwersa to give kung ano yung hindi natin kaya, no? But we have the responsibility of what we can do to the organization and what we can do to the country. So, ang challenge ko sa mga babae, please let us do our part. Hindi dahil babae tayo, kailangan natin maging mahina, kailangan natin laging excuse, laging absent, laging nag-i-enjoy ng leave. Pag kaya po ay let us go on with our primordial responsibility na ating sinusumpaan to give our service to the country, to give our service to our fellow men. Kasi wala pong gender ang hazard, wala pong danger ang wala pong gender ang ating kalaban, no? Women are, of course, I acknowledge na women have many fights. So merong internal fight, merong external fight, but women are stronger. Sabi nga nila, give me the strongest weapon in this world that man has ever known, and nothing can surpass women. Diba? Very well said, ma'am. Yeah, strongest weapon in this, the entire world that a human have discovered, and nothing can surpass women. So, sa mga kababaihan, sa lahat ng dako ng Pilipinas at sa mga nakakarinig sa atin, ang kailangan lang natin dito, tulad ng tubig, no? Kung patuloy kang
dumadaloy with your grace and beauty and resilience. Wala pong makakapigil sa atin. Tuloy lang po ang laban. No? Patience, resilience, accountability, most of all, love to public safety as we love our family and ourselves. Yun lang po. Mabuhay ang kababaihan, ma'am. Mabuhay ang kababaihan. Siyempre, on behalf of the DDDO-NPD, your classmate, Police Colonel Benliner Capili, maraming salamat po sa pagkakataon. Oo, hindi ko pala, sabang may time pa, hindi ko nabanggit ang aking pinakamamahal na classmate na napaka-snappy, si Colonel Benliner Capili. Bok, thank you so much. And sana magpapatuloy pa itong yung initiative, yung programa mong napakaganda. More power to you and more power sa lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Thank you so much. Ma'am. God bless po. God bless. More power. Okay. Okay, partner. Eto na. Ako'y magpapaalam na po again. 1 minute. Mauna ka. Unang-una sa lahat, partner. Advance, happy birthday, partner. Thank you. Maraming salamat ulit. Nakasama kita. Okay, again, Engineer, thank you very much. Sa technical, thank you very much. Muli po magbabalik ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Thank you very much sa lahat ng ating nakadaupang palad. And congratulations sa Lingkod ng Bayan family and team, NPD, EPD. Maganda tanghali po. Thank you. Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayo magkarinigan sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music